Alright, so hello mga ka-riders, mga paps, mga lodi, mga master. So sa unang video ko, so napakita ko sa inyo kung papaano yung sa spark plug. Ito siya, no? Yan. So nilinis ko na yan. Yan. Malinis na yan. So dapat wala siyang langis o hindi siya basa, dapat dry na dry siya para magawa niyo yung ginawa ko. Tapos yung sa ignition coil, yan, lagyan nyo ng electrical tape para hindi pasukin ng tubig. So ngayon nag-change oil kasi ako, then re-tune up. So papakita ko sa inyo paano yung proper tune up. 11 years na kasi yung motor ko eh. So bagong overall, kaka-over ko, hindi ko na na-videohan dati. So papakita ko na lang sa inyo kung paano yung standard tune up, dahil nga bago yung aking camshaft at bago rin yung aking rocker arm. So ngayon mababa ko muna to. Kailangan pag nag-tune up tayo o sa mga baguhan o saka sa mga hindi pa sanay sa gantong gagawin sa makina, kasi experimental tayo eh pagdating sa dahil hindi natin alam eh. So dapat meron din kayong manual. So ito, papakita ko yung paano mag-tune up. Yan, kapit natin ng konti. Yan, so yan yung sa magneto. Kailangan yan nasa letter T. Ikutin nyo lang ng counterclockwise. Yan, dahan-dahan lang. Yun. So make sure gitnang gitna, no? Yan, okay ta na yung letter T. Yan. So pag nakuha nyo na yan, make sure na yung markings sa teka, isang ikot pa pala siya. Yan. Yan. So make sure sa markings dito sa may cylinder head sa camshaft dito. Yan, dapat sakto rin siya rin sa sa marking position. Kita ba? Yan. So dapat pantay ito. Baba pa natin. Yan. Yan. So pantay siya, no? Kita naman siguro. Yan. So yan, pantay na pantay siya. Okay? So pag nakuha nyo yan, pag tayo sa ibabaw, yan, ito yung rocker arm. Ito, dito tayo mag-a-adjust. Okay? Yan, kasi medyo maganit yung nagawa ko dahil wala akong feeler gauge. Yan. So dapat meron tayo nito. Feeler gauge ha. Sa mga
matatagal na yung motor, pwede nyo gawin yung kapaan o yung, kasi wala na sa hugis yung camshaft saka yung rocker arm. So mayroong mga nagtatanong bakit nagpa plus 1 o tinatanggal dun sa marking dito sa may cylinder head along sa camshaft. Yan, bakit sila nagpa plus 1 dito? Inaangat nila yung ngipin nung sprocket ng camshaft ng pangat na isa o minsan pababa ng isa. Ano yung possible na pwede mangyari? So papakita ko sa inyo yung luma kong camshaft saka yung rocker arm. Ito yung luma kong rocker arm. Yan, nakita nyo may parang marka ng naupod. Yan, so para siyang nagkaroon ng nabengkong na sa katagalan, kasi nag-experiment tayo, nawawala sa marking to, nawawala sa marking. So nangyari, si camshaft hindi pantay yung pagbuka ng valve papunta rito kay rocker arm. So napupudpud si rocker arm, tapos si camshaft, yan, nasisira yung ano niya, parang pinaka blade niya tulad nito. Yan, kita nyo yung marking. Yan o. Yan, parang naupod na siya. Yung isa okay pa. Pasensya na dun sa sigarilyo. So yan siya. Ito yung luma kong camshaft. So nasira na siya kasi katagalan. At yun nga, kaka-experiment natin ng plus 1, may minus 1 dito sa sprocket ng camshaft dito sa papunta sa makina. Yan nakakonect yan dun sa segunyal natin. So pag hindi konektado yan, hindi aandar yung motor mo. Pag hindi ka na tugma yung pag-tune up mo rito saka yung marking at yung letter T dito sa magneto, kailangan parehas, pantay na pantay. So importante yun na malaman nyo dapat sakto yung marking. Pagka naramdaman nyo lumalagitik na yung makina nyo, meaning to say nadadamage na yung camshaft nyo saka to yung rocker arm nyo. Okay, yan, kita naman yan yan, nadurog na siya. So nagnipis na siya. Ito, yan. So makakabili kayo niyan camshaft siguro mga 1.5k or 1.6, depende sa shop na mapupuntahan nyo. Kung sa Caloocan mas mura. Ni ako dito meron kami nabibilan sa Laguna along San Pedro. So sinabay ko na rin yung change oil ko kasi every 15 days nagche-change oil na ako, buot na nag-overall ako. So pinakita ko na sa inyo kung ano yung problema, kung bakit kailangan importante yung camshaft natin saka yung rocker arm is hindi tayo dapat nagpa plus 1 dito. Dapat sakto yung marking natin dito sa cylinder head saka dito sa may magneto. Okay, so simulan ko na. Ngayon gagamit ako ng feeler gauge kasi bago yung aking camshaft saka yung aking rocker arm. Yan. So magtutune up tayo. Yan. Teka, ang hirap i-position ng camera ang aking cellphone. Yan. So kita ba? Yan. So ngayon gagamit ako ng feeler gauge. At saka pag magtotono kayo, meron kayo sana nito. Yan, nabibili yan sa online, sa Lazada o sa Shopee. Type nyo lang yung
valve valve clearance na pang tune up, malalabas naman yan doon. Hindi ko na tanda kung anong tawag dito eh. So yan siya. Anyway, papakita ko na lang din yan at medyo ano po tayo, gabi na kasi galing pa ako ng trabaho. So ito yung gagamitin natin para dito yan. Yan. Tapos para sa mga naka-stock pa o hindi pa nagpapalit nito, sa adjusting ng rocker arm natin, gamit tayo ng 8mm. Yan, 8mm na ganito, or kung meron kayong mas maganda pang gamit, mas mainam. Kasi ako ito lang ginagamit ko, saka yung isa. Ito. Pwede rin ito. Okay, so yan, 8mm. So luluwagan nyo muna to. Make sure naka T-marking tayo dito, saka dito sa cylinder head, naka dun sa marking guide, naka proper align siya. Then buksan nyo to, luwagan nyo to. Yan, both magkabila, taas baba. Ito yung intake, sa baba yung exhaust. Yan. Yan. So dito yung intake, dito yung exhaust sa ilalim. Dahil bago yung aking gagamit tayo ng feeler gauge using 0.04 mm dito sa intake. Sa exhaust naman ang gagamitin ko is 0.05. Yan, 0.05. Okay, kita ba? Yan, 0.05. Yan. Kasi ang standard ng ating Rider J o naka-specified naman niya sa manual niyo o sa catalog kung hanggang saang valve clearance ang pwede. Sa akin ito, mas gusto ko yung 0.04, 0.05 yung exhaust, 0.04 yung intake natin. Kasi back to standard tayo dahil bago pa nga yung aking So luwagan nyo muna yung tornilyo, then ito luwagan nyo yan. Kung mahigpit, mamit kayo nito. Yan, luwagan nyo muna. Tapos saka nyo salpak to sa loob. Yan, salpak nyo to sa loob dito mismo. Makikita ba? Yan. So dito, yan, huwag nyong sobrang higpit dapat yung makakagalaw pa. Kasi pwedeng masira yung feeler gauge nyo. So dapat yung clearance nyo makakagalaw to. So yan, pasok nyo rin sa loob between the valve saka itong rocker arm. Yan, make sure may free play. Yan, yung nakakagalaw siya. Okay, at the same time pag nakakagalaw na siya, yan, tulad yan. So steady nyo lang muna. Kung medyo hindi pa kayo sanay gumamit niyan, steady nyo lang muna tulad ko. Yan, steady lang muna siya dyan. Saka natin hihigpitan yung tornilyo. Steady nyo to. Gamit kayo ng ito 8mm. Then higpitan nyo tong maliit na tornilyo to. Yan, pinipihit ko. So ito, i-hold nyo lang to para hindi siya gumalaw. Yan, ganyan. Tapos ito
higpitan nyo to. Yan. So, dapat ito gagalaw pa rin. Yun. So, gumagalaw siya, pero yan. So, gumagalaw siya, pero hindi siya mahigpit, hindi rin siya maluwag. Saktong-sakto lang yan. Mapapasok mo siya. Okay? So, ibig sabihin, nakuha natin yung valve clearance na 0.04. Yan. So, at wag ding sobrang higpit dito. Saktong ano lang, higpit kamay lang. Tipong alam nyo mahigpit na. Kasi pag napasobra, malulustred dyan. Mahirap mag ng pyesa, bumili. So, para iwas gastos tayo. At alam nyo namang pandemic ngayon. Mahigpit na talaga siya. So, 0.04. Punta tayo sa baba. Ako kung kaya pa ng camera. Parang may hirapan ha. Medyo may hirapan nga. Sensya lang, hindi ko na mapapakita yung ilalim kasi hirap kong i-view. Pero ganun din yung gagawin natin. Kaso gagamitin natin is 0.05 millimeter dun sa feeler gauge. So ulitin ko, no, kung hindi nyo kaya mag-adjust ng ganito, o hindi nyo kaya yung bumili at natatakot pa kayo, pwede naman kayong magpaturo sa mga iba na mekaniko, o pwede kayong magtanong kung meron silang feeler gauge, lalo na kung bago pa yung motor nyo. Kung luma na, kapaan na lang talaga yan. At hindi maiwasan yung lagatik, ibig sabihin sira na yung rocker arm nyo saka yung camshaft nyo. Yun nga pala, nakalimutan ko, pagka nag-tune up tayo, yan, nakikita nyo to si tensioner. Yan, gamit kayo ng manipis na flat screw. Okay, so mura lang yan, 65 pesos o 70 pesos. Luwagan nyo to. Yan, luwagan nyo to, ha. Ang luwag niya is clockwise. So pag hinigpit mo siya, isang pitik lang, dahil may spring to, dahil stuck pa siya, may spring to, pag niluwagan nyo yan counterclockwise, yan, kusa na siyang hihigpit. Tapos nun, bitawan nyo na. So dahil nag-tune up tayo ngayon, tatanggalin ko muna siya. Kailangan ko iangat yung tensioner niya. So yan. So okay na tayo dun sa intake 0.04. Punta tayo sa baba dito. Yan. Pakita ko na tayo sa baba, ha. Yan. Naluwagan ko na yan. Tensya na, hindi nakita nung camera. At mahirap magano. Pero 0.05 yung gagamitin ko dyan. So ito na siya, 0.05. Yan, 0.05. Okay. So ganun din, no, kung paano ginawa natin sa ibabaw, sa intake, gawin din gagawin sa exhaust para dun sa valve clearance nya. Yan. Siya nga pala, dito sa dito sa part na to, ang ginamit ko is size 17. Okay, size 17. Yan. Pati dito 17 din yung gamit. So kung meron kayong tools na katulad nito, ipon muna kayo, bili kayo pa isa-isa.
Kasi ako matagal din ako nagpundar ng gamit. Ilang taon din. Kasi alam mo naman tayo, trabaho nga na lang tayo. Minimum. So, yan. Balik tayo rito, ano. Para mapihit nyo yung, ano, sa timing, ano nyo, time guide nyo, chain guide. Okay. Balik tayo rito. So, tuloy ko na yung pag-tune up. Medyo gumagabi na, ipasok pa bukas. So yan, dito suot mo siya, luwagan mo ulit yung isa, higpit, tamang higpit lang. Dapat may free play. Okay, may free play, ganyan lang. Pero dapat hindi malalaglag, free play siya. Ayan o, yan. So, hindi dapat masugatan tong filler gauge natin. Kasi pag nasugatan niya, ibig sabihin, sobrang higpit. So, sakto lang. Yan. So, sa kanyo higpitan yung tornilyo. Oops. Yan. Okay, so hihigpitan ko lang siya, ha. Yan. Okay, so sakto siya. Yan, pasok. Tapos, yung sa akin kasi, walang lagatik. Kasi, bago pa. Yan. Wala siyang lagatik dahil bago pa ang camshaft ko. So, ilang taon ko ring sinagayan. So, ngayon, okay na tayo. 0.05, 0.04. Intake exhaust. Nakuha na natin yung tamang valve clearance. So, sa mga hindi na gumagamit nito o yung nagkakapaan, okay lang din yun. Kailangan lang isa makuha nyo yung clearance nya. Pag kinapa nyo, make sure walang lagatik. Yan, walang lagatik, ha. Kasi pag may lagatik yan, useless. Sayang yung effort natin. Okay, so yan, okay na siya, no? Intake, exhaust. Then saka natin ibalik tong yan, yung tensioner. Balik na natin siya dahil na-tune up na natin to. Dito yung intake, yung exhaust 0.04, 0.05 para sa akin, ha, adjustment ko yun. Basta hanggang 0.07 kung bago pa yung motor nyo o kung standard pa, sundin nyo lang yung manual ng motor nyo. So, tensioner, balik ko na. Pihitin natin ng counterclockwise. Then, release. Yan. So, okay na siya. Tapos, balik nyo yung cover nya. Ito, yung goma. Kasi pag wala to, iingay yan. Sisingaw yung hangin dito sa ibabaw. So, kabit natin siya. Yan. Tensya na, not medyo luma na yung motor. Marami ng experiment na nangyari dito, eh. Marami ng pinagdaan na to dahil 11 years na. Then yung cap nya, yan, medyo okay pa yung goma. Yan, lutang pa yung goma nya, no. Yan, nakalutang pa. So may ibig sabihin okay pa yan. Pag yan nag-flat na, palitin na. Makikita nyo naman, papasin maglilik na yan. So, balik lang natin siya, dahan-dahan lang. Okay?
Agoy. Ang tulas. Higpit kamay lang ulit. Yan. Higpit kamay lang ha. Kasi pag napasobra malulus thread. Saka gagawin nyo to pag malamig na yung makina. Huwag yung mainit o yung tinatawag nilang warm. Kasi doon nasisira o nai-strip yung pinagkakabitan ng tornilyo. So, yan. Saktong higpit lang. Ganon din sa baba. So, yung sa akin kasi loose thread na. Na-strip na siya dati. Kaya, ayan. So, magkaiba na yung tornilyo. Mas mahaba na yung isa. Okay? So, konti lang naman. Kasi meron pa yung allowance sa baba. Hindi yan totally na-strip. Na lahat na-strip. Magbibili lang kayo ng mas mahabang 8mm na tornilyo. Then, kung walang fit, putulin nyo tulad ng ginawa ko. Yan. Gamit kayo ng lagaring bakal. Yan. So, kakabit ko muna to ha. Yan. So, kapit na natin. Then, ito pa isa. So, sa mga nagtatanong about this, takip dito sa cylinder head. Yan. So, yung goma, titignan nyo palagi. Yan. Huwag po tayo maglalagay ng gasket. Huwag tayo magtipid dyan. Kasi, mas maganda yung wala siyang nilalagay na gasket maker. Mas malinis tignan. Saka bukod doon, magkano lang naman yung oil seal o yung o-ring yung tawag dyan. So make sure na nakaangat pa siya, hindi siya nagpa-flat dun sa cup or sa takip niya, para ano, pag nag-fit kayo rito, yan o, parang nakaangat pa siya. Yan, kita naman nakaangat pa siya, no? So meaning to say, maganda pa yung o-ring ko. So yan, kakabit ko muna yung tornilyo. Ulitin ko ha, wag masyado mahigpit. Higpit kamay lang. So kung meron kayong torque wrench, mas maganda. Kasi mas magaguide nyo yung tornilyo hanggang 9 pounds o 10 pounds lang. Mahigpit na yon. Mapapansin nyo yun sa torque wrench. Kung alam nyo yung torque wrench gamitin. Kung hindi, mayroong manual yan. Meron din sa YouTube. Okay, so close up ko lang. Yeah.
So pag naramdaman nyo yung matigas na siya, yun na yun, huwag na sobrahan. Yan. So yan, so masikip na siya, no. Yan. Yan. So yan, madikit na, lapat na yan. Kung sa tingin nyo wala pang ilalapat nyo sa inyo, double check nyo, ha. So okay, tapos balik nyo na dito yung takip. Yan, yung takip dito, saka dito. Ito yan. Yung sa akin kasi loose thread na. So yung ginagawa ko, naglalagay ako ng gasket maker dito. Yan. Ito, nilalagyan ko yan ng gasket maker. Yan, nilalagyan ko yan ng gasket maker kasi nga loose thread na siya. Although may pamalit na ako ng crankcase niyan, nga lang hindi ko pa nakakabit kasi bala ko mag full wave siguro by next video. Pag mahaba-haba yung oras natin, gagawin ko yung pagpo full wave. Yan, so balik na natin, no. Kuwala ako ng gasket. So suggest ko lang, no, sa mga gumagamit ng gasket maker, mas maganda gamitin to Beta Gray kesa dun sa Triban, kasi yung Triban dumidikit, saka ang hirap tanggalin, nakakasira ng nakakasira siya ng mga o-ring. So madali siyang maluto, saka hirap tanggalin. Yun yung siyang hirap tanggalin. Ito, magandang brand to, Hardex Beta Gray, silicone gasket maker. Hindi siya mabaho, saka pag ginamit mo siya on the spot, pagkakabit mo, kinabit mo siya, pinaandar mo makina mo, hindi maglilik yung yung mga nilagyan mo ng gasket maker. Madali siyang gamitin kasi pang kotse to actually. Pinagamit nila to sa sasakyan, sa makina ng sasakyan. So mura lang to, mga 100 pesos mahigit lang to. Pang matagalan nyo naman gagamitin So yan, kuha lang tayo ng konti. So dito ko lang nilalagyan sa gilid, sa ibabaw lang, paikot, paikot, lalagyan nyo yan hanggang sa malagyan lahat yan. Konti lang, huwag masyadong marami kasi mahirap pa kayo tanggalin sa susunod na mag-tune up ulit kayo. Okay, so alagaan nyo yung thread dito, huwag sobrang higpit. Gumamit na lang kayo ng gasket pag nililik siya, lagyan nyo ng katulad nito. So lagyan na natin siya. Na-strip na rin kasi itong na-strip na rin itong kabitan ko dahil baklas kabit ko dahil sa tagal ba naman ng motor ko. Yan, higpit kamay na lang ginagawa ko. Yan, so dumikit na siya. Pag kumapit na yun, stop nyo na lang kasi naka gasket maker naman na siya. So sa mga buo pa yung ganyan, ingatan nyo kasi mapapabili talaga kayo ng crankcase at magastos.
Pag okay na siya, sa akin kasi nga strip na siya eh. So, kung ano yung naramdaman kong higpit, then sara ko lang yung seal. Yan. Yung sa kumapit yan, yun na yun. Hindi ko nagagalawin yan. Okay, so ganyan na lang yung ginagawa ko. Tapos to 10mm ng allen ha. Ay 10mm ng allen para dito. Clockwise, counterclockwise muna, then sa kanya ka-clockwise. Para hindi malus yung thread niya kasi parang plastic lang yan eh. Tapos higpit. Higpit kamay lang ulit. Yan, okay na yun. Okay, so sana may nakuha kayo, may natutunan kayo, at kung may suggestions kayo na pwede natin gawin, sige, gagawin ko. Basta make sure tama yung tanong nyo, at pa-like and subscribe naman po. Kasi yun lang naman yung ano ko rito, is tumulong ako sa inyo, nakatulong ako. Kung hindi, then nasa inyo yan. Basta ako pinakita ko sa inyo kung ano yung standard, at sinabi ko rin kung ano yung substandard o yung tinatawag nating kapaan. Pwede rin naman yun sa mga lumang motor kagaya ko. Nga lang to, napalitan ko na ng camshaft saka na ano, kaya back to standard tayo, gumamit tayo ng feeler gauge. So kahit anong klaseng feeler gauge, no, standard naman yan eh. 26 blade, 32 blade, 17 blade, depende. Magsisimula yan sa point 2mm to 1mm to 1mm, yun yung pinakamanipis. So yan, balik ko lang siya kasi mabalik. Hirap alagaan natin yung gamit. Ayan. So kahit anong klase ng feeler gauge, basta feeler gauge o feeler gauge, yan yung tawag nila dyan. So salamat, at kindly like and subscribe sa channel ko. At kung may katanungan kayo, meron kayong gustong idagdag na ideya, then sabihin nyo sa akin, gagawin ko. Sa susunod na video, ano ko kung ano yung mga pwede pa natin gawin sa motorsiklo natin. So hindi lang to pang motor, yung sinabi ko na isang motor lang, no. Kahit saang motor, basta meron kayong owner's manual saka yung catalog, the best way yon para makakuha nyo yung standard na valve clearance saka yung proper tuning sa guide ng ating cylinder head at dito sa magneto. So salamat, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, hit the bell and subscribe. So maraming salamat, and have a good night. Ride safe mga riders.